Hindi kawalan sa akin ang customer kung ikaw naman ay mangungutang. Hello mga kasari! Welcome again sa aking vlog. My name is Joy Bilardo, isang kasari here in Batangas. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and like the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. So, ang topic po natin ngayon ay about sa utang or pagpapautang. But before that, reflex ko lang yung money na pinili ko. So, wow! Utang din ba kayo, mga kasari? Leave comment naman kung nagpapautang kayo. So, ako po ay nagpapautang sa tindahan. Pero, limitado po ang aking pagpapautang. Yes po, mga kasari. Limitado. Bakit sinabi kong limitado? Paanong paraang limitado? Kunyari, si customer nangutang sa akin ng halagang 30 pesos ngayong araw. So, pinautang ko kasi wala naman siyang utang sa akin or balance sa akin. So, pag nakautang na si customer ng ganun, wait lang guys, malapit. So, opo, ang aking pong pagpapautang ay may limitasyon. At piling-pili lang po ang aking pinapautang. So, guys, tuturuan ko kayo at bibigyan ko kayo ng ideas kung paano nyo may i-handle kapag mayroong nangutang sa inyo. So, di ba nangutang siya ng customer mo ng 30 pesos in that day, pero wala siyang balance ha. Pinautang ko siya kasi wala naman siyang utang sa akin, kahit piso, di ba? So, binagbigyan natin 30 pesos. Tapos, kinabukasan, bumili si customer, nangungutang uli sa'yo. So, mga kasari, matuto tayong humindi na. Sabihin mo sa customer na, naku kuya or ate, may utang ka pang 30 pesos. So, pag nabayaran mo na yung 30 pesos, saka lang ako magpapautang uli. Hindi na po yan pwedeng madagdagan. Ganun po kasi yung policy ko sa aking tindahan. So, guys, yun yung sinasabi ko sa inyo ngayon na kailangan limitado po yung pagpapautang natin. At isa pa guys, mga kasari, magkaroon po kayo ng limit kung magkano lang ang ipapautang nyo. Huwag kayong magpautang ng mahal. Para kung sakali na hindi naman natin masabi, kung sakali na hindi mabayaran ni customer yung halagang 50 pesos, hindi po siya sobrang laki. Guys, yun. Mag-limit po tayo. Wag po ang customer ang mag-desisyon or magsabi na pwede ka kumutan ng ganyan. Sa ganyan ko babayaran ako, guys. Diyan masisira yung ating negosyo. Yes. Number 1 natin yung mga kasaring kalaban dito sa ating business. Kasi once na nagpautang kayo na nagpautang sa inyong mga kapitbahay, kakilala, naku, sinasabi ko sa inyo guys, mamimihasa ang inyong mga customers. Ako guys, bago lang ako dito Syempre, 'di ba, pag bago kailangan mo makisama. Yes, guys, nakikisama ako, nagpapautang ako 50, hindi tataas ng 50 at pag hindi mo pa siya nabayadan yung utang mo, na kahit small amount, kahit 10 piso pa yan, hindi ako nagpapautang na. Kasi guys, ang aking nasa isip ko, hindi kawalan sa akin ang customer kung ikaw naman ay mangungutang. Yes guys, hindi ako nanghihinayang sa isang customer, dalawang customer, na kung yung customer naman is mangungutang. Diba guys, mangungutang. Ayoko nang ganun. Kasi ginawa ko tong store ko, hindi para sa pautang. Ginawa ko tong store ko para makapag-karoon ako ng extra income. Kasi guys, ako strict ako sa pagpapautang kasi ako po ay nangungupahan lamang. Yes po, dito ko po kinukuha yung aking pangbayad sa renta. So, kinukuha ko po siya per day. So, kung ang amin pong upa is 4K, i-divide ko po yan sa 30 days. Ayun, so wait lang guys. Nasabi ko sa inyo huwag tayong manghinayang sa customer. Kasi may darating at darating pati na customer sa ating tindahan. Maniwala kayo, positive lang talaga kailangan nating isipin. Yes. O, tapos yun nga guys, sa pautang So, may ganitong sitwasyon na ang iyong may nangungutang sa'yo na magtatrabahador. So, kunyari, ang sahod nila ay Sabado,
or linggo, bibigyan ko kayo ng tips. Huwag kayong magpautang ng Lunes hanggang Miyerkules. Yes, guys. Hindi po ako nagpapautang ng Lunes hanggang Miyerkules kung ang sahod mo pa is Sabado or Linggo. Bakit po, mga kasari? Kasi pag nagpautang po kayo ng Lunes hanggang Miyerkules, dadagdag at dadagdag ang utang nila. Kunyari, umutang sila ng Monday na 100 pesos. Tuesday, umutang na naman. So, sabi nga nila, Sabado pa ang kanilang sahudan. So, matagal. Maiimbak ang utang ni customer. So, guys, hindi naman natin masasabi na 1, 2, 3 ang nangutang sa isang araw. Diba? Ako, guys, sa totoo lang ha, ang may utang lang sa akin dito ngayon ay 3 tao. Yes, kahit suki ko, guys, hindi ako nagpapautang. Yes, ako ay syempre nahihiya din. Pero kung iisipin natin ang hiya sa customer, hindi lalago ang ating negosyo. Yes po, totoo po yan, hindi lalago ang negosyo natin. Kaya isang tabi natin yung hiya natin. Isipin natin yung ating store. Basta ang isipin po lagi natin na store kung paano pa natin ito mai-improve. So wait. Ayan, huwag tayong mahiya. Ako talaga nahihiya po ako, lalo at mga suki ko. Tapos ang suki ko dito hindi ko mapautang. So mas matimbang po kasi sa akin yung negosyo ko. Yes po, kasi ako lang man po ang mamumroblema eh. Hindi naman sila. So ipinapaliwanag ko na lang po ng maayos sa customer ko na ganito, sabihin ko eh. Naku, kuya, pasensya ka na talaga. Hindi talaga ako nagpapautang ng kunyari alak. Ng alak kasi malaki ang puhunan ng alak. Tapos pinapaikot ko lang talaga yung puhunan ko. So, basta guys, paliwanagan nyo lang sila ng maayos. Okay lang, magiging, lang sila, maiintindihan nila guys yung sitwasyon nyo. Yes, lalo at nangungupahan kayo. Ako. So, yun nga guys, awa naman ng Diyos, hindi naman sila umaalis sa aking tindahan. Suki at suki ko pa din sila. Guys, yun ay based sa aking experience na gusto ko ring ipaalam sa inyo para may makuha kayong tips. Hindi po ako nagpapautang ng alak. Yes. Kasi ang laki po ng puhunan niya, huwag kayong magpautang ng alak. Oo. Kahit mawala yung customer na yan, huwag lang kayong magpautang, okay lang yan. At least nakatambak yung alak nyo dito, nandun yung puhunan nyo. So, at may bibili pa rin naman po niyan. At hindi naman po agad yan mai-expire. Diba? Tama ako, diba, mga kasari? Ayan na guys, ang second tips ko sa inyo guys, mga kasari, wag po tayong makimarites sa mga kapitbahay at umaaligid-aligid sa ating tindahan. So relate ako dyan mga kumaris, kasari. Diba yun nga, pupunta sila sa tindahan mo, kwento-kwento hanggang sa kukunin nila ang loob mo. So chika-chika dito, chika dyan, sabihin, yung sigar nila, ganyan-ganyan. So, ako guys, sinasabi ko sa inyo guys, totoo talaga, hindi po ako mapalakwento. Hindi po ako magaling. Hindi naman po sa magaling. Ayoko lang po talaga ayoko pong makipag-close sa mga taong, alam niyo naman, hindi naman natin din masyadong kilala. So, ako, dahil bago ako dito, kahit na matagal na kayo, may mga close kayo, diba? So, yung pagiging close, mamaya, 'di ba? Uutangan na kayo. 'Di ba? Kasari, huwag kayong utangan na kayo niyan, sabi niya. So, yun na nga, close na kayo. Hi, bati-bati sa'yo. Hindi nakuha ng alo mo, utang na. May mare. Kunyari, sis, pwede kang makahiram naman ng isang delata diyan. Hindi, syempre, mahihiya ka. Mahiya ka dahil hindi ka pinautang. So, madadagdagan ang mangungutang sa'yo. Yan. Kaya kayo mga kasari yung iba huwag kayong mga marites diyan. Huwag kayong makasali sa marites nila doon sa labas. Mag-focus lang tayo sa tindahan. Yes. Sa akin mga kasari wait lang maingay po ang ating background. Yes guys. Tayo ay manatili lagi sa ating tindahan lang at huwag tayo makipagmaritisan. Kung bibili si kumare, bili na, ano nang bibilin mo?
sabihin mo, may gagawin ka pa, hindi yung magmamarites pa kayo, mamaya, sunod yan, utang na. Oh, so, sabi ko, to na yun, ha? Uutangan na kayo niyan, sinasabi ko sa inyo. So, sana may natutunan kayo sa aking vlog, at kung nakarelate kayo sa aking videos, please comment down below, mga kasari, para alam ko din yung mga pangyayari sa inyong store, sa inyong business, about yan sa pautang. Basta yun ang tips ko, ha. Dalawa yung tips ko sa inyo. So guys, kung nagustuhan nyo, ha, please comment down below at subscribe naman sa aking YouTube channel. So mga kasari, bye-bye. At ako po ay may gagawin pa. Thank you!